Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Halos 30 minuto nang nakaupo roon si Amara. Nakapark ang sasakyan niya sa tapat ng Marangyang Hotel habang nakatitig siya sa makinang nitong pasukan na para bang nasa loob niyon ang mga sagot sa mga tanong na matagal na niyang hindi mahanap. 1 linggo pa lamang ang nakalilipas mula nang sabihin ni Lucas sa kanya ang tungkol kay Judy Ann. Ang babaeng palaging isinasama ni Daddy. Ang babaeng sinabi nitong magiging bahagi raw ng kanilang pamilya. 2 araw na ang nakaraan nang makita ni Amara ang isang balita sa isang business news portal. Si Judy Ann Montenegro, punong tagapagpaganap ng Aboitiz Group, ikakasal kay Ethan Mendoza ngayong Sabado. Noong una, inisip niyang imposibleng totoo iyon. Isa lamang marahil iyong pagkakatulad. Napakaraming Ethan sa mundo. Ngunit nang makita niya ang litrato, siya iyon. At ngayon, hindi niya man lang alam kung paano siya napadpad doon. Nakaparada siya sa tapat ng hotel na pagdarausan ng kasal ng dalawa. Pinagmamasdan ang mamahaling mga sasakyang isa-isang humihinto. Pinapanood ang mga estrangherong naglalaho sa likod ng velvet ropes, nakasuot ng kanilang pinakamagagarang kasuotan, upang ipagdiwang ang lalaking minsan naging kanya. Ang Ethan niya. 9 na taong pagsasama. Naglaho na lamang. Mabigat na sumikip ang dibdib niya. Hirap siyang huminga, tila may mahigpit na bagay na pumipigil sa bawat paghinga niya. Nangangatog ang mga daliri niyang inabot ang kontrol ng bintana at bahagya iyong ibinaba, umaasang kahit paano ay mapapakalma siya ng malamig na hangin ng gabi at pipigilan siyang tuluyang maduro. Ngunit hindi iyon nakatulong. Isinandig niya ang noo sa manibela habang tuloy-tuloy na pumapatak ang mga luha sa kanyang kandungan, kasabay ng tahimik na paghikbi ng kanyang katawan. Sinubukan niyang isipin si Ethan sa loob ng hotel. Nakangiti. Kalmado. Masaya. At sa isip niya, ang mga ngiting iyon ay para sa iba na. Para kay Judy Ann. Para sa bagong buhay na sisimulan nito. Isang buhay na wala na siya. Nag-vibrate ang cellphone niya sa cup holder. Si Miranda iyon. Agad niya iyong sinagot, ngunit basag na ang boses niya. Nasaan ka? Tanong ni Miranda. Hindi agad nakasagot si Amara. Kinagat niya ang ibabang labi, pilit pinipigilan ang hikbing gustong kumawala. Amara. Tumalim ang tono ni Miranda, halatang nag-aalala. Huwag mong sabihing ikaw ay. Hindi na iyon kinaya ni Amara. Tuluyan nang bumuhos ang kanyang pag-iyak. Bakit parang napakadali lang para sa kanya, Miranda? Hirap niyang sambit, garalgal ang tinig at halos maputol-putol sa bigat ng sakit na pilit niyang pinipigil. Wala bang naging halaga ang lahat? 9 na taon ganoon na lang ba ako kadaling palitan? Patuloy akong naghintay na bumalik siya. Nasabihin niyang isang malaking pagkakamali lang ang lahat ng ito. Pero wala na siya. Hindi na niya ako kailangan. Nabasa ng kanyang mga luha ang manggas ng suot niyang sweater. Pakiramdam niya unti-unting nadudurog ang puso niya, tila inuubos siya ng bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Kailan ba nawalan ng halaga ang pagmamahal? Naalala niya ang mga pangakong binitiwan nila sa isa't isa, ang mga bulong sa kalaliman ng gabi, at ang mahihinang tawa ng dating pumupuno sa kanilang tahanan. Noon, ipinangako niya sa akin ang habang buhay, at ibinigay ko naman sa kanya ang lahat ng mayroon ako. Ngunit ngayon, isa na lamang akong pahinang pinunit at itinapon mula sa kwento ng buhay niya. Iniwan mo ako, mapait niyang naisip habang nakatitig sa sarili niyang mga kamay. At ang pag-alis mo ang tuluyang lumaslas sa akin. Nangako ka ng habang buhay, ngunit mga durog na piraso lamang ng sarili ko ang naiwan sa akin. Hindi mo lang winasak ang puso ko. Inubos mo ako hanggang sa wala nang matira, at iniwan mo akong nakakapit sa pag-asang alam kong hindi na totoo. Idiniin niya ang isang kamay sa kanyang dibdib na para bang kaya niyang pigilan ang sarili niyang tuluyang mabasag. Wala na ang pagmamahal mo.
Ngunit paulit-ulit pa rin akong sinasaktan ng pagkawala nito, na para bang nakakulong ako sa anino ng isang pangakong hindi mo naman tinupad. Halos pabulong na lamang ang boses niya ngayon. Hindi ko alam kung paano titigilan ang paghihintay sa isang taong hindi na babalik. Sa kabilang linya, nanatiling tahimik si Miranda, hinahayaan lamang siyang umiyak. Samantala, halos gumapang na sa bagal ang trapiko malapit sa hotel. Isang makintab na itim na sasakyan ang marahang dumaan sa tabi ng nakaparadang sedan ni Amara. Mula sa likurang upuan, napasilip si Maxwell Escudero sa bintana. At natigilan siya. Napansin din iyon ni Bert na nakaupo sa front passenger seat. Maxwell. Hindi ba si Ginang Cruz iyon? Sa pamamagitan ng bahagyang nakabukas na bintana ng sasakyan, malinaw na nakita ni Maxwell si Amara. Ang mukha nitong basang-basa ng luha, ang nanginginig na mga balikat, at ang mahigpit nitong pagkakahawak sa cellphone, na para bang iyon na lamang ang natitirang bagay na nag-ugnay sa kanya sa kasalukuyan. Hindi agad sumagot si Maxwell. Nanatili lamang ang tingin niya rito. Nakayuko ito habang umiiyak sa loob ng sasakyan, nababalot ng malamlam na liwanag mula sa mga poste sa gilid ng kalsada. Nang muling umandar ang kotse, marahang nagsalita si Bert. Si Ethan Mendoza. Iyong ikakasal kay Ginang Montenegro. Siya ang dating asawa ni Ginang Cruz, hindi ba? Nanatiling tahimik si Maxwell. Pagkaraan ng ilang sandali, sumandal siya sa upuan at naging imposibleng basahin ang ekspresyon ng kanyang mukha. Nagkataon namang papunta rin sila sa kasal. Kinabukasan, nakatakdang idaos ng team ni Amara ang kanilang huling internal review bago ang malaking client presentation sa huling bahagi ng linggo. Balot ng tahimik na tensyon ang boardroom habang isa-isang ipinapakita ni John ang mga slides, sinusuri ang bawat pininong detalye ng kanilang luxury resort campaign. Dapat sana ay nakatuon din doon ang isip ni Amara. Trabaho niya iyon, mga ideya niya, bunga ng ilang linggong walang humpay na revisions at pagpupuyat. Ngunit wala talaga roon ang isip niya. Naupo siya sa dulong bahagi ng mesa, nakatitig sa screen, ngunit wala namang tunay na nakikita. Malayo ang kanyang diwa, nilalamon ng mga alaala ng nakaraan. Mga umagang hinahalikan ni Ethan ang kanyang noo bago ito pumasok sa trabaho. Ang masasayang halakhak ni Lucas habang umaakyat ito sa kama nila tuwing weekend. Ang init at kapanatagan ng isang buhay na noon ay akala niya hindi kailanman matitinag. Ganoon na lang ba talaga kadali para sa kanya? Hanggang ngayon ay hindi pa rin iyon lubos na maunawaan ni Amara. Tinalikuran ni Ethan ang siyam na taong pagsasama at ang kanilang pamilya na para bang isa lamang iyong kabanatang nagsawa na itong basahin. At ngayon ay malaya na itong nagpapatuloy sa buhay, lantaran at walang pag-aalinlangan, habang siya naman ay nananatiling nakakulong sa nakaraan, mahigpit pa rin kumakapit sa mga multo ng mga bagay na minsan nilang pinagsaluhan. Cruz! Ginang Cruz! Parang bubog na biglang pumutol sa kanyang pag-iisip ang matalim na boses na iyon. Napakurap si Amara at bahagyang nagulat nang muling luminaw ang paligid sa kanyang paningin. Nakatingin si Maxwell sa kanya mula sa pinakadulong bahagi ng mesa at ang ekspresyon nito ay tila inukit mula sa malamig na bato. Ginang Cruz, muli nitong sambit, mas malakas ang boses sa pagkakataong ito. Nakikinig ka ba? Biglang bumagsak ang sikmura ni Amara. Wala siyang ni isang salitang narinig mula sa sinabi nito. Ako. Pasensya na po, Ginoong Escudero, nautal niyang sagot habang nararamdaman ang pag-init ng kanyang mga pisngi sa hiya. Pwede po bang ulitin ninyo ang tanong? Bahagyang kumibot ang panga ni Maxwell. Sumandal ito sa upuan at ang katahimikan nito ay mas mabigat pa kaysa sigaw. Pagkatapos, sa tonong mas malamig pa sa marmol na mesa sa pagitan nila, sinabi nito, "Lumabas ka." Natigilan si Amara. Ano po? Hindi siya nilingon ni Maxwell. Kinuha lamang nito ang kanyang panulat at may isinulat sa gilid ng mga papel sa harapan niya. Sinisira mo ang oras ng lahat. Umalis ka. Ngayon din. Muling sumikip ang dibdib ni Amara. Ginoong Escudero, ako po. Biglang nag-angat ng tingin si Maxwell at umalingaw-ngaw ang boses nito sa buong boardroom. Sabi ko, lumabas ka. Biglang nabalot ng matinding katahimikan ang silid. Kinakabahang nagpalipat-lipat ng tingin si John sa kanilang dalawa, ngunit hindi ito nagsalita. Wala ni isa man ang nangahas makialam.
Pakiramdam ni Amara ay napakabigat ng kanyang mga binti habang marahan niyang itinutulak paatras ang upuan. Napakalakas ng tunog ng pagkiskis niyon sa sahig sa gitna ng nakakabinging katahimikan. Tahimik siyang naglakad papunta sa pinto, mabagal at pilit ang bawat hakbang, habang dama niya ang bigat ng mga matang nakasunod sa kanya. Hindi siya lumingon. Nang tuluyang magsara ang pinto sa likuran niya, muling nabuhay ang mahihinang usapan sa loob ng boardroom. Ngunit si Amara ay nanatiling nakatayo sa hallway, nanginginig ang mga kamay habang nag-aapoy sa hiya ang kanyang mukha. Sa ikalawang pagkakataon sa loob lamang ng 2 araw, nais na naman niyang maglaho. Hindi tumigil si Amara sa paglalakad hanggat hindi siya tuluyang nakalayo sa boardroom. Matinis at hindi pantay ang lagitik ng kanyang takong sa tiles, habang nagmamadali siyang tinulak ang pinto ng women's washroom at nagkulong sa loob ng isang cubicle. Marahan siyang naupo sa nakasarang toilet lid at itinakip ang mukha sa kanyang mga kamay ng tuluyan nang kumawala ang unang hikbi. Ang tanga mo. Napakatanga mo. Bakit pa kasi siya pumasok ngayong araw na ito na parang kaya niyang magpanggap na maayos lang siya? Bakit niya hinayaang lamunin siya ng ganoon ang sarili niyang emosyon hanggang sa hindi na niya marinig ang mga tanong sa loob ng silid? Mariin niyang idiniin ang mga palad sa kanyang mukha na para bang kaya nitong burahin ang alaala ng boses ni Maxwell. Malamig, matalim, at puno ng pagwawalang bahala. Na para bang wala siyang halaga. Na para bang hindi siya nababagay roon. Ilang mahahabang minuto rin siyang nanatiling ganoon, hinahayaang unti-unting humupa ang unos sa loob niya. Huminga siya ng paulit-ulit hanggang sa mawala ang panginginig ng kanyang mga kamay, hanggang sa ang walang tigil na pagluha ay mapalitan ng mabigat at mapait na pamamanhid. Nang tuluyan siyang lumabas ng cubicle, namumula pa rin ang kanyang mga mata, ngunit maayos na muli ang kanyang mukha. Sapat upang magmukhang normal sa paningin ng iba. Tahimik siyang nagtungo sa bakanting pantry at sumandal sa counter habang pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi niya kayang bumalik sa kanyang desk. Napakaraming matang naghihintay na titig sa kanya. Napakaraming bulong-bulungan na handang durugin siya. Mahigpit niyang kinapitan ang gilid ng counter bago yumuko, mababaw at mabilis ang kanyang paghinga. Ang tanga mo. Napakatanga mo. Alam mong napakahalaga ng meeting na iyon. Bakit hindi mo man lang nagawang mag-focus? Sinubukan niyang huminga ng malalim upang pakalmahin ang sarili, ngunit patuloy pa ring bumuhos ang kanyang mga luha. Mainit, nakakahiya at imposibleng pigilan. Ginang Cruz. Napapitlag siya. Nakatayo si Bert sa may pintuan, may hawak na coffee mug habang bahagyang nakakunot ang noo nito. Ayos lang ako, mabilis niyang pagsisinungaling habang agad na pinunasan ang kanyang mukha gamit ang likod ng kanyang kamay. Lumapit si Bert at marahang ipinatong ang mug sa counter. Hindi ka mukhang ayos. Tahimik na pinaikot ni Amara ang bracelet sa kanyang pulsuhan habang iniiwasan ang tingin nito. Hindi lang talaga ako handa para sa araw na ito. Iyon lang. Sumandal si Bert sa counter sa tabi niya. Kung may maitutulong man iyon, ganyan talaga siya sa lahat. Hindi lang ikaw. Mahina at mapakla siyang natawa. Inilalabas niya silang lahat sa meeting room. Pinupuwersa niya sila hanggang sa mabasag, pagwawasto ni Bert. Hindi alam ni Escudero kung paano magtrabaho ng iba. Hindi niya naiintindihan na hindi mga makina ang mga tao. Umiling si Amara habang kinakagat ang loob ng kanyang pisngi. Hindi, Ginoong Wenceslao. Kasalanan ko ito. Hinayaan kong makita niyang nawawala ako sa focus. At ngayon iniisip niyang hindi ako nababagay rito. Sandaling pinagmasdan siya ni Bert bago marahang nagsalita. Kung ganoon, patunayan mong mali siya. Huwag mong hayaang ang araw na ito ang magtakda kung sino ka. Hindi sumagot si Amara. Mas lalo lamang niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa gilid ng counter na para bang ang sarili niyang mga kamay na lamang ang pumipigil sa kanya upang hindi tuluyang mabuwag. Samantala, sa loob ng boardroom, nanatiling tahimik si Maxwell kahit matagal nang nakaalis si Amara. Marahang kumakatok ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng mesa habang nakatitig sa tambak ng revised reports sa harapan niya. Ngunit tila wala siyang tunay na nababasa dahil paulit-ulit na lumalabo ang mga salita. Hindi niya nagustuhan ang pakiramdam na iyon. Hindi niya nagustuhan na nananatili sa isip niya ang mukha ni Amara. Ang malayong tingin nito.
Ang bahagyang panginginig ng mga kamay nito habang naglalakad palabas ng silid. Ginawa mo lang ang kailangan mong gawin, mariin niyang sabi sa sarili. Kung hindi niya kayang ituon ang isip niya sa loob ng silid, wala siyang lugar doon. Simple lang iyon. Ngunit kahit paulit-ulit niya iyong isipin, alam niyang hindi iyon ang totoo. Hindi siya nagalit dahil nawala ng focus si Amara. Nagalit siya dahil hindi niya maipaliwanag kung bakit ganoon na lamang siya naaapektuhan nang makita niya itong nasa ganoong kalagayan. Dahil ba galit siya sa nasasayang na potensyal? Dahil ba ang babaeng hindi kailanman umatras ay biglang mistulang anino na lamang ng dati nitong sarili? O dahil, taliwas sa lahat ng lohika at sariling pag-iingat niya, mas may pakialam siya rito kaysa sa nararapat. Humigpit ang kanyang panga. Mariin niyang itinulak palayo ang kaisipang iyon. Hindi mahalaga iyon. Isa lamang siyang distraksyon. At hindi ako nagtitiis ng mga distraksyon. Ngunit kahit pilit niya iyong ikinukubli, paulit-ulit pa ring bumabalik sa isip niya ang nangyari matapos mag-alisan ang lahat sa boardroom. Masyado kang naging mabagsik, Maxwell, tahimik na sinabi ni Bert habang nakatayo malapit sa pintuan, samantalang nananatili si Maxwell sa pinakadulong bahagi ng mesa. Pinalabas mo siya sa silid. Sige, naiintindihan ko iyon. Pero bakit kailangan mo pa siyang ipahiya sa harap ng lahat? Hindi sumagot si Maxwell. Wala sa loob niyang binaliktad ang mga report sa harapan niya na para bang maihalaga pa iyong tingnan. Humalukip-kip si Bert. Nagluluksa siya, alam mo iyon. 2 araw pa lang mula nang ikasal ang dating asawa niya. Malamig at walang emosyon ang naging tugon ni Maxwell. Kung ganoon, kailangan niyang ayusin ang sarili niya. Hindi ito charity, Bert. Kung hindi niya kayang ihiwalay ang personal niyang problema sa trabaho, wala siyang lugar dito. Walang bahid ng paglalambing sa kanyang tinig. Wala ring pag-aalinlangan. Matagal lamang siyang tinitigan ni Bert bago ito marahang umiling at tuluyang lumabas ng silid. Iniwan si Maxwell na mag-isa, kasama ang katahimikan at ang matalim na alinggaw ng sarili niyang mga salita. At ngayon, makalipas ang ilang oras, pakiramdam niya ihungkag ang mga salitang iyon. Gaya ng nakasanayan, ibinaon na naman ni Maxwell Escudero ang mga bagay na ayaw niyang harapin. Itinulak niya ang mga iyon sa pinakamalalim na sulok ng kanyang isip, sa ilalim ng makakapal na patong ng kontrol at trabaho. Isang lugar kung saan walang puwang ang damdamin upang magsalita. Makalipas ang 1 linggo, naroon ang Venture and Corporation sa Moderno at napapalibutan ng salaming conference room ng Dash Group para sa huling pitch presentation. Naupo si Amara 2 upuan ang layo mula kay John, maayos na nakalapag sa harapan niya ang kanyang mga notes, ngunit hindi man lamang niya iyon nagalaw. Ilang gabi rin niyang ibinaon ang sarili sa trabaho. Paulit-ulit na pinino ang bawat detalye ng campaign na iyon hanggang sa unti-unting mapawi ng matinding pagod ang sakit na pilit niyang kinakalimutan. Isa-isang ipinakita ni John ang mga huling slides, puno ng kumpiyansa ang kanyang boses, habang pinagmamasdan naman ni Amara at ng iba pang miyembro ng team ang reaksyon ng mga executives na nasa kabilang panig ng mesa. Nang muling bumukas ang mga ilaw, sumandal sa kanyang upuan si Alex Ricaforte, Executive Director ng Dash Group, habang may bahagyang ngiti sa labi. Kahanga-hanga. Tunay na kahanga-hanga, sabi nito. Ito mismo ang uri ng pananaw na inaasahan naming makita. Marahan nitong nilibot ng tingin ang buong mesa. Sino ang pangunahing nanguna rito? Si Ginang Cruz po ang may malaking ambag sa karamihan ng mahahalagang konsepto, agad na sagot ni John nang walang pag-aalinlangan. Sabay-sabay na napalingon ang lahat kay Amara. Bahagya siyang umayos ng upo bago nagsalita sa mahinahon ngunit matatag na tinig. Bunga po ito ng sama-samang pagsisikap ng buong team, Ginoong Ricaforte. Lahat po kami ay may naging bahagi sa naging resulta nito. Mas lumalim ang ngiti ni Alex. Isang uri ng bihirang pag-apruba na sapat ng maituring na tagumpay. Mapagkumbaba, anito habang bahagyang tumatango. Nagugustuhan ko iyon. Ngunit dapat pa ring maibigay ang pagkilala sa tunay na nararapat. Napakahusay ng trabaho mo, Ginang Cruz. Sandaling natigilan si Amara sa natanggap na pagkilala. Bihira siyang makatanggap ng ganoong klase ng papuri sa mundong ginagalawan niya, at ang marinig iyon sa harap mismo ni Maxwell ay nagdulot ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Isang damdaming ayaw niyang pagtuunan ng pansin. Bago pa man siya makasagot, muli nang nagsalita si Alex.
Nais kong makita kayong lahat sa launch event sa susunod na linggo. Ginoong Escudero, siguraduhin mong naroon ang buong team mo. Karapat-dapat kayong mabigyan ng pagkilala. Si Maxwell, na nanatiling tahimik sa buong meeting, ay bahagyang tumango. Makakarating sila. Mahigpit na kinamayan ni Alex si Maxwell bago tuluyang lumabas ng silid at naiwan sa paligid ang bigat ng kanyang pag-apruba. Natila isang tatak ng tagumpay. Pagkatapos ay humarap si Maxwell sa kanyang team. Maganda ang naging trabaho ninyo, simple nitong sabi, pantay at kontrolado ang boses. Nasiyahan ang Dash Group. Dumalo kayong lahat sa launch event, kayo ang magiging kinatawan ng Venture and Corporation. Hindi direktang tumingin si Amara kay Maxwell. Hindi na mula noong araw na pinalabas siya nito sa meeting room. Mula noon, natutunan na niyang tratuhin ito ng may malamig na profesionalismo. Isang tango. Isang mabilis na oo, Ginoong Escudero. Wala nang higit pa roon. Napansin iyon ni Maxwell. Palagi naman niyang napapansin. At hindi naman dapat iyon makaapekto sa kanya. Bakit naabala pa rin ako rito? Nararamdaman ni Amara ang pagdaan ng tingin nito sa buong silid at saglit iyong huminto sa kanya bago muling lumihis. Kung may nakatagong kahulugan man doon, hindi na niya sinubukang alamin. At dumating nga ang gabi ng launch event. Nalulunod sa malambot na gintong liwanag ang buong ballroom. Iyong klaseng ilaw na nagpapamukhang mamahalin at elegante ang lahat ng bagay. Maayos na naglalakad ang mga waiter sa pagitan ng maliliit na grupo ng mga bisita habang ang paligid ay napupuno ng mahihinang tawanan, magagarang usapan at paminsan-minsang tunog ng pagbukas ng champagne. Pumasok si Amara kasama nina John, Miriam at ng iba pa nilang kasamahan. Suot niya ang isang simpleng itim na bestida na perpektong bumabagay sa kanyang katawan habang maayos namang nakalugay sa isang balikat ang kanyang buhok. Hindi niya sinusubukang agawin ang atensyon ng kahit sino, ngunit napapansin pa rin siya ng mga tao. Ramdam niya ang ilang matang nananatili sa kanya. Kabilang naroon ang kay Alex Ricaforte. Mukhang may nakaagaw ng atensyon niya, pabulong na tukso ni Miriam sabay marahang siko sa kanya. Binigyan lamang siya ni Amara ng makahulugang tingin. Work event ito. Huwag ka nang magsimula. Ngunit nang lumapit si Alex sa kanilang grupo, makalipas lamang ang ilang sandali, lalo lang lumawak ang ngisi ni Miriam. Ginang Cruz, magiliw na bati ni Alex habang inilalahad ang kamay nito. Napakaganda mo ngayong gabi. Hindi magiging ganito kaganda ang campaign kung wala ka. Kung sakaling kailangan ninyo ng model para sa isa sa mga ads ninyo, biro ni John, sa tingin ko nahanap na ninyo ang tamang tao. Bakit hindi? Sagot ni Alex na may bahagyang ngiti habang nananatili ang tingin kay Amara. Napatawa lamang siya at umiling. Magtiwala kayo sa akin, Ginoong Ricaforte, masisira ko agad ang advertisement ninyo bago pa kayo makakurap. Natawa ang buong grupo at bahagyang gumaan ang tensyon sa paligid. Model. Sino ang pinag-uusapan natin? Napalingon sila nang makita si Bert na papalapit, ay hawak na inumin habang tila kaswal na sumasali sa usapan. Si Ginang Cruz, syempre, sagot ni Alex, halatang naaaliw pa rin. Masyado siyang elegante para manatiling nakatago lang sa likod ng isang desk. Bahagyang tinaasa ni Bert ng kilay si Amara. Hindi ko naman maikakailang tama kayo. Napairap si Amara, ngunit bahagyang kumibot ang gilid ng kanyang labi. Pakiusap, huwag ka nang magsimula, mahina niyang bulong. Bago pa may makasagot, biglang nag-iba ang atmosfera sa loob ng ballroom. Dumating si Maxwell. Tahimik siyang pumasok sa gitna ng mga tao, bit-bit ang kanyang karaniwang presensyang walang ingay ngunit mabigat. Lahat ng detalye tungkol sa kanya. Ang maayos na tailor-made na suit, ang kontroladong ekspresyon, ang malamig na kumpiyansa, ay tila sinadyang idisenyo upang mapansin. Kasama niya si Cassandra Romualdez, nakabibighani sa suot na emerald green na gown, ang kamay nito ay bahagyang nakapatong sa braso ni Maxwell na parabang doon talaga iyon na babagay. Ang kaninang magaan at maaliwalas na usapan ay biglang napalitan ng tahimik na kamalayan sa presensya ng lalaking, kahit saan man pumasok, ay tila nagpapaliit ng buong silid. Si Cassandra Romualdez yan, pabulong na sabi ni Miriam sa tabi ni Amara. Ang nobya ni Ginoong Escudero. Tahimik na tumango si Amara. Siyempre. Perpekto silang tingnan. Para silang magkapareha na likha para sa mga ganitong klaseng lugar.
Pawang elegansya, pino at kontrolado. Ginoong Escudero, magalang na bati ni Alex habang inilahad ang kamay ng makarating si Maxwell at Cassandra sa kanilang grupo. Magandang makita ka muli. Tinanggap iyon ni Maxwell na may maikling tango, ang kanyang tingin ay saglit lamang dumaan. Halos hindi mapansin. Kay Amara bago muling bumalik kay Alex. Ricaforte. Ginang Romualdez, bumaling si Alex kay Cassandra na mailikas na charm, napakaganda mo gaya ng dati. Bahagyang umiti si Cassandra, pino at maingat. Salamat, Ginoong Ricaforte. At pagbati sa inyo sa gabing ito. Mukhang kahanga-hanga ang proyektong ito. Hindi sana naging posible kung wala ang mga ideya at pakikipagtulungan mula sa Venture and Corporation, sagot ni Alex, bagamat malinaw na ang kanyang tingin ay sandaling dumapo kay Amara habang binibigkas iyon. Pagkaraan, na para bang matagal na niyang hinihintay ang pagkakataon, magaan niyang itinanong, kailan naman ang kasal ninyong dalawa? Mahinang natawa si Cassandra, sabay lingon kay Maxwell na nasa tabi niya. Nasa kay Maxwell yan. Medyo masyado siyang abala para magplano. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Maxwell. Malamig. Hindi mabasa. Para bang hindi man lang sumayad sa kanya ang tanong. Ilang sandali pa, nagpaalam si Cassandra upang bumati sa ibang bisita. Sina John at Miriam ay nanatiling malapit, nakikipag-usap kay Bert, ngunit si Amara ay tila naipit sa pagitan nina Maxwell at Alex. Ang dalawang lalaking, sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay tila parehong nakatutok ang pansin sa kanya. Si Alex ang unang bumasag sa katahimikan, humarap ng buo kay Maxwell. Ginoong Escudero, matagal ko nang gustong itanong ito. Nais kong isama si Ginang Cruz sa aming paparating na commercial campaign para sa resort. Bilang punong tagapagpaganap, kailangan ko ang inyong pahintulot bago maglabas ng formal na imbitasyon. Napakurap si Amara, nagulat. Inakala niya ang naunang biro nito tungkol sa pagiging model material ay isang simpleng pagbibiro lamang. Ginoong Ricaforte, mabilis niyang sabat, magaan ang tinig ngunit may halong pag-aalangan, hindi mo na kailangang biruin ako ng ganyan. Hindi ako nagbibiro, mahinahong tugon ni Alex, matatag ang tingin sa kanya. Perpekto ka para roon. Maganda, maayos kumilos. Eksaktong imaheng hinahanap namin para sa luxury brand ng Dash Group. Mahinang natawa si Bert. Sa totoo lang, may punto siya. Bagay nga si Ginang Cruz. Natigil siya sa pagsasalita nang mahuli niya ang matalim na tingin ni Maxwell. Sapat upang putulin ang kanyang sinasabi sa gitna ng pangungusap. Oo, patuloy ni Alex, nananatiling may ngiti, sayang kung hindi natin maipapakita ang ganoong klase ng presensya. Bahagyang gumalaw si Amara sa ilalim ng bigat ng atensyon sa kanya, at hindi niya napigilang mapalingon kay Maxwell. Parang likas na paghahanap ng kahit anong palatandaan, kahit anong sagot mula rito na pwede niyang panghawakan. Nang sa wakas ay magsalita si Maxwell, pantay at kontrolado ang kanyang boses. May iba pang proyektong kailangang tutukan ni Ginang Cruz. Bilang punong tagapagpaganap, tungkulin kong tiyakin na nananatiling nakapokus siya sa mga iyon. May bigat ang bawat salita. Pinal, walang puwang para sa pagtutol. Sandaling tinitigan siya ni Alex bago bahagyang tumango. Siyempre. Nirerespeto ko iyan. Doon natapos ang magalang na palitan. Ang usapin ay agad na isinara, kasing bilis ng pagbukas nito. Mahina ang naging paghinga ni Amara. Isang tahimik na buntong hininga ng ginhawa. Wala siyang interes na humarap sa kamera, at ang matatag na pagtanggi ni Maxwell ang nagligtas sa kanya mula sa pangangailangang siya mismo ang tumanggi. Si Maxwell naman ay hindi na muling sumulyap sa kanya. Ngunit bahagyang humigpit ang hawak niya sa baso. Bumaling si Amara kay Miriam. Maghanap tayo ng bar bago pa magsimula ang mga speech. Nagpaalam siya sa grupo at sumunod kina Miriam at John patungo sa dulo ng bulwagan. Naramdaman ni Alex ang pagbabago sa daloy ng usapan kaya magalang siyang umiti. Kung mapapatawad ninyo ako, kailangan ko ring maglibot. Marami pang kamay na kailangang kamayan ngayong gabi. Bahagya siyang tumingin kay Maxwell bago tuluyang humalo sa dagat ng mga bisita. Mula sa kabilang dulo ng silid, sinundan ni Maxwell ang tingin si Amara. Hindi mabasa. Nakapermi. Sapat ang tagal upang maramdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib. Isang uri ng pagkirot na hindi niya maipaliwanag. Bakit siya iniistorbo ng interes ni Alex kay Amara?
Bakit pati si Amara mismo ay tila hindi niya maalis sa isip niya? Ang higpit ng mukha mo, Maxwell, mahina ngunit maihalong biro na sabi ni Bert sa kanyang tabi. Hinihila siya pabalik sa kasalukuyan. Tiningnan siya ni Maxwell, walang gana. Bahagyang umisi si Bert. Hindi ko inaasahan na mapapansin ng golden boy ng Dash Group si Ginang Cruz. Pero kung iisipin, hindi na rin nakapagtataka. Maganda naman talaga siya. Napansin ni Maxwell ang paraan ng tingin ni Bert. Kung paano ito na natiling nakapako kay Amara na nasa kabilang dulo ng silid, nakatawa ngayon habang magaan ang pakikipag-usap sa kanyang team. Isang bagay na mainit at hindi ka nais-nais ang biglang sumiklab sa dibdib ni Maxwell. Humarap siya ng tuluyan kay Bert, ang tinig ay kontrolado ngunit may bahid ng lamig. So interesado ka? Gusto mo siya? Tinaasan siya ng kilay ni Bert. Single siya. Single din ako. Bakit hindi? Sagot nito. Pagkatapos ay may ngising pilyo pa siyang idinagdag, ikaw nga ang engaged, di ba? Bago pa makasagot si Maxwell, tinapik ni Bert ang kanyang balikat at dire-diretsong lumakad papunta kina Amara at ng grupo nito, iniwan si Maxwell na nakatayo roon. Mahigpit ang panga at ang maayos niyang ekspresyon ay pilit na pinipigilang mabasag. Sinundan ng tingin ni Maxwell si Bert habang papalapit ito sa grupo ni Amara. Agad na nakisabay sa magaan nitong presensya at natural na charm. Bahagyang kumuyom ang kanyang mga daliri sa hawak na baso. Katawa-tawa ito. Empleyado lamang siya. Isang pangalan sa payroll. Kung ano man ang nakikita ni Alex Ricaforte, kung ano man ang iniisip ni Bert. Wala iyong halaga. Wala iyong kinalaman sa kanya. Ngunit bakit pakiramdam niya ay may apoy na unti-unting sumisindi sa loob ng kanyang dibdib? Mariin niyang pinakawalan ang hininga, pilit pinapakalma ang sarili. Unti-unting lumuwag ang kanyang panga, isa-isa. Mag-focus ka, Escudero. Wala kang karapatang makialam. Wala siyang kahulugan. At gaya ng lagi niyang ginagawa kapag may bagay na masyadong lumalapit sa bahagi ng kanyang sarili na ayaw niyang harapin, ibinaon ni Maxwell ang lahat. Ang iritasyon. Ang init. Ang bigat na hindi niya maipangalan. Ibinaon niya iyon sa ilalim ng trabaho, imahe at kontrol. Sa lugar kung saan walang damdaming pinapayagang makalabas. Nakatayo si Amara sa harap ng mesa ni binibining Jessica, pilit pang inuunawa ang mga katatapos lamang niyang marinig. Si Jessica, ang HR manager ng Venture and Corporation, ay nakangiting magiliw mula sa likod ng kanyang maayos na mesa. Simula sa susunod na buwan, mapopromote ka bilang senior associate, sabi ni Jessica sa magaan, ngunit propesyonal na tinig habang iniusog ang opisyal na liham patungo sa kanya. Ang desisyong ito ay bunga ng iyong tuloy-tuloy na kontribusyon at mahusay na pagganap sa iba't ibang mahahalagang proyekto. Binabati kita, Amara. Napakurap si Amara, halatang nabigla. Ako po. Maraming salamat. Hindi ko po talaga ito inaasahan. Karapat-dapat ka rito, simpleng tugon ni Jessica. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Amara sa lugar ng kanilang team. Si John ang unang nakapansin sa sobre na hawak niya, at ilang sandali lamang ay nagtipon na sa paligid niya ang iba pa nilang kasamahan. Binabati kita, Amara. Nakangiting sabi ni John habang marahang tinapik ang kanyang balikat. Deserve mo ito. Sa totoo lang, karamihan sa mahahalagang ideya sa mga huli nating proyekto ay nagmula sa iyo. Talagang ipinagmamalaki kita. Sa wakas, nabigyan ka rin ng pagkilala. Dagdag ni Miriam na may masayang ngiti. Matagal na dapat itong nangyari. Mahinhing humiti si Amara, tila naiilang sa dami ng atensyon. Maraming salamat. Pero sa totoo lang, bunga ito ng sama-samang pagtutulungan. Hindi ko ito kakayanin ng mag-isa. Magaan na nagtawanan ang grupo at nanatiling masigla at masaya ang paligid. Sa kabilang dulo ng pasilyo, kararating lamang nina Maxwell at Bert mula sa isang pulong nang mapansin nila ang maliit na grupong nakapalibot kay Amara. Mukhang na-promote si Ginang Cruz, komento ni Bert sa magaan na tono, bagaman may bahagyang iting sumilay sa kanyang labi. Mabuti naman para sa kanya. Saglit na napatitig si Maxwell kay Amara. Sa paraan ng pagngiti nito habang napapalibutan ng kanyang mga kasamahan. Bago niya pilit ibinaling ang tingin sa ibang direksyon. Bahagyang tumigas ang kanyang panga.
Napansin ni Bert ang bahagyang tensyon sa kanyang reaksyon, kaya napatingin ito sa kanya. Mauna ka na sa opisina mo, Maxwell. Susunod na lang ako maya-maya. Hindi na naghintay pa ng sagot si Bert at agad na lumapit sa grupo. Amara, magiliw niyang tawag paglapit sa dalaga habang iniaabot ang kanyang kamay. Binabati kita. Talagang pinaghirapan mo ito. Seryoso. Bago pa man makapag-react si Amara, marahan siyang niyakap ni Bert. Isang maikli ngunit natural na yakap. Yaong uri ng kilos na tila simpleng pakikiisa sa kasiyahan kaysa anumang ibang kahulugan. Mula sa kabilang bahagi ng silid, malinaw na nakita ni Maxwell ang lahat. Ang pagiging komportable nila sa isa't isa. Ang paraan ng pananatili ng kamay ni Bert ng ilang segundong mas matagal kaysa nararapat. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay niya habang mariing tumigas ang kanyang panga. Wala siyang sinabi. Bigla lamang siyang pumihit at dumiretso sa kanyang opisina, saka isinara ang pinto ng mas malakas kaysa kinakailangan. Halos hindi na maalala ni Amara kung paano siya nakalabas ng korte. Ilang oras siyang nakaupo roon, nakikinig sa abogado ng dati niyang asawa, habang inilalarawan siya na tila isang estranghero sa sarili niyang anak. Ilang oras niyang pinipigilang manginig sa pamamagitan ng mahigpit na pagkakakuyom ng kanyang mga kamay hanggang sa sumakit ang kanyang mga buko. Sa huli, wala ring naging saysay na dinaluhan niya ang lahat ng ipinag-utos na therapy session at sinunod ang bawat proseso ng tama. Nanalo pa rin si Ethan. Buong kustodya ng bata ang iginawad dito. At siya, natalo. Mahigpit ngunit mahinahong nakapatong ang kamay ni Miranda sa kanyang balikat habang palabas sila ng gusali ng hukuman, ngunit halos wala nang pumapasok na salita sa isip ni Amara. Pakiramdam niya ay napakalabo ng paligid na para bang naglalakad siya sa ilalim ng tubig. Ang hindi niya napansin ay ang pares ng matang nakamasid sa kanya mula sa kabilang dulo ng pasilyong nababalutan ng marmol. Nakatayo si Maxwell Escudero sa tabi ni Bert. Pansamantalang naisantabi ang usapan nila tungkol sa isang corporate lawyer nang makita niyang dumaan si Amara. Maputla, naninigas ang tindig at bakas ang matinding pagod sa mga mata nito. Sinundan ni Bert ang direksyon ng kanyang tingin. Sige ng Cruz iyon, hindi ba? Hindi agad sumagot si Maxwell. Amara Cruz. Bakit siya narito? Alamin mo kung bakit siya nasa korte, saad niya sa huli, maikli at malamig ang tono. Tumaas ang isang kilay ni Bert habang may mapanuksong ngiti sa labi. Mula kailan ka pa naging ganon ka-interesado sa mga empleyado mo? Hindi ako interesado, patag na sagot ni Maxwell. Pero hindi ko hahayaang madamay ang kumpanya sa anumang maaaring makasira rito. Ah, ganon ba? Pahabang tugon ni Bert na halatang hindi kumbinsido. Kung iyan ang gusto mong paniwalaan. Hindi na siya pinansin ni Maxwell. Ngunit kahit matagal nang mawala si Amara sa kanyang paningin, hindi pa rin siya lubusang maalis sa isip niya. Kinabukasan, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Amara sa ibabaw ng kanyang mesa. Agad niya itong dinampot nang hindi man lamang tinitingnan ang screen at itinapat sa kanyang tainga. Hello? Hi, Mommy. Si Lucas ito, Mommy. Kaagad na sumikip ang kanyang dibdib. Pinilit niyang gawing magaan ang tono ng kanyang boses. Hey, sweetheart. Kumusta ka? Saglit na nag-atubili si Lucas. Mommy. Sabi ni Daddy, ipapadala niya raw ako sa boarding school. Sa ibang bansa. Parang biglang bumagsak ang sikmura ni Amara. Sa ibang bansa. Napakalayo. Kailan? Malapit na, mahina nitong sagot. Sabi niya, mas makabubuti raw iyon para sa akin. Pero ayokong umalis, Mommy. Napasara ang lalamunan ni Amara. Gusto niyang sabihin dito na aayusin niya ang lahat. Napipigilan niya ito. Ngunit hindi niya magawa. Hindi sa pagkakataong ito. Mahal na mahal kita, Lucas, pilit niyang nasabi habang basag ang kanyang tinig. Huwag mong kakalimutan iyon, anak. Pagsapit ng pagtatapos ng tawag, nanginginig na ang mga kamay ni Amara. Naglakad siya sa opisina na tila wala sa sarili, halos hindi napapansin ang mga taong nadaraanan hanggang sa marating niya ang elevator. Mariin niyang pinindot ang buton, higit sa kinakailangan ang lakas ng pagkakadampi ng kanyang daliri rito. Pagbukas ng mga pinto, agad siyang pumasok. Ngunit bumangga siya sa isang matipunong katawan.
Isang mahinang hikbi ang kumawala sa kanya nang mawalan siya ng balanse. Ngunit bago pa siya tuluyang matumba, mabilis na pumalibot ang isang matatag na braso sa kanyang baywang upang alalayan siya. Si Maxwell. Biglang napaangat ang kanyang ulo at sa loob ng isang iglap ay nagtama ang kanilang mga mata. Sobrang lapit na parabang nakikita niya ang sariling refleksyon sa malamig at madilim nitong titik. Tila biglang lumiit ang mundo hanggang sa iisang puntong iyon lamang. Ang matatag nitong kamay sa kanyang baywang, ang malapad nitong pangangatawang tila sumasanggalang sa kanya sa masikip na espasyo ng elevator. Ngunit kasing bilis na nangyari, agad din siyang lumayo. Umatras siya patungo sa pinakasulok na parabang mabubura ng distansya ang kung anumang namagitan sa kanila sa ilang segundong iyon. Ginang Cruz, ayos ka lang ba? Basag ni Bert sa katahimikan, may halong pag-aalala at pagtataka ang tinig nito. Hindi sumagot si Amara. Saglit na nilingon ni Maxwell si Bert at bahagyang ikiniling ang ulo. Isang tahimik na utos. Umalis ka. Agad iyong naunawaan ni Bert. Okay. Ako na lang muna. Mauuna na ako. Pagkalabas ni Bert, pinindot ni Maxwell ang close button bago muling pinindot ang isa pang palapag. Rooftop. Sa refleksyon ng salamin sa elevator, nakita niyang dahan-dahang naupo si Amara sa sahig. Yakap ang sariling mga tuhod habang tuluyan ng tumulo ang kanyang mga luha. Nang huminto ang elevator at bumukas ang mga pinto, humarap si Maxwell sa kanya. Lumabas ka, mahina ngunit mariing sabi niya. Kailangan mo ng hangin. Hindi gumalaw si Amara. Lumapit si Maxwell at, sa kauna-unahang pagkakataon, hinawakan ang kamay ni Amara. Mahigpit ang pagkakahawak niya rito, ngunit hindi marahas habang marahan niya itong itinayong muli. Tahimik lamang siyang sumunod habang inilalabas siya nito patungo sa bukas na rooftop. Malamig na humahampas ang hangin sa kanilang balat. Ngunit kahit paano'y nakapagpapalinaw iyon ng pakiramdam. Unti-unting binitiwan ni Maxwell ang kanyang kamay. Ilabas mo lang, Ginang Cruz, mababa ngunit matatag niyang sabi. Umiyak ka. Sumigaw ka. Kahit ano pang kailangan mong gawin. Gawin mo rito. Saglit lamang nananatiling nakatayo si Amara, nanginginig ang buong katawan. Pagkatapos ay tuluyan ng bumigay ang lahat ng pagpipigil niya. Napahiyaw si Amara. Isang hilaw at puno ng sakit na sigaw. Parang lahat ng buwang kinimkim niyang paghihirap ay sabay-sabay na kumawala. Bago siya tuluyang napahagulgol. Nanginginig ang buo niyang katawan habang ang tunog ng kanyang pag-iyak ay marahas na umaalingaw-ngao sa tahimik na hangin ang tanghaling iyon. Hindi lamang iyon simpleng dalamhati. Isa rin iyong matinding pagkadismaya. Lumaban siya. Ibinigay niya ang lahat. Pinilit niyang makuha ang bawat maliit na pagkakataon at sinunod ang bawat hinihingi ng korte at ng mga therapist. Ngunit sa huli, nabigo pa rin siya. Nabigong maprotektahan si Lucas. Nabigong mapanatili itong malapit sa kanya. Unti-unting winasak ng kaisipang iyon ang kanyang loob hanggang sa maramdaman niyang napakaliit at napakahina niya. Natila kahit anong gawin niya ay hindi kailanman magiging sapat. At nanatili lamang si Maxwell sa tabi niya. Tahimik ngunit matatag. Isang sandigang hindi niya alam na kailangan pala niya. Mariing tumigas ang panga ni Maxwell habang muling sumagi sa isip niya ang mga sinabi ni Bert noong nakaraang gabi. Nasa korte pala si Amara dahil ipinaglalaban niya ang kustodya ng kanyang anak. Lumalaban. At natatalo. Hindi itinago ni Bert ang mga detalye. Kung paanong minsan nang itinuring na hindi karapat-dapat si Amara matapos ang insidente ng sleeping pills. Kung paano niya pilit ibinangon muli ang sarili, dumaan sa therapy, at sinunod ang bawat hinihingi ng korte. Ngunit sa kabila ng lahat, ang dati pa rin niyang asawa ang umalis na may buong kustodya ng bata. May kasama itong mamahaling abogado na dinaig siya sa bawat pagkakataon. Napatingin si Maxwell kay Amara. Sa nanginginig nitong mga balikat, sa tuluyang pagbagsak ng lahat ng depensang pilit nitong pinanghahawakan. At sa mga dahilang ayaw niyang pag-isipan, may kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Hindi mo problema ito, Escudero. Hindi mo siya problema. Ngunit hindi niya mapaniwala ang sarili sa isipin na iyon. Dahil sa ilalim ng lahat ng itinayo niyang distansya at mahigpit na mga hangganan, hindi niya maitanggi ang pait na unti-unting sumisikip sa kanya.
nakalabas si Amara mula sa sarili nitong impyerno, ginawa ang lahat ng ipinagawa sa kanya. Sinunod ang bawat utos, ngunit nawala pa rin ang tanging bagay na buong lakas niyang ipinaglalaban at pinoprotektahan. At kinamumuhian niya kung gaano siya naapektuhan noon. Biglang nag-vibrate ang cellphone niya sa bulsa, sumira sa katahimikan. Mensahe mula kay Bert. May meeting tayo in an hour. Kailangan na nating umalis in 5 minutes. Sandaling tinitigan ni Maxwell ang screen bago siya nag-type ng maikling sagot. Ipagpaliban muna ang pagpupulong. Hindi maganda ang aking pakiramdam. Hindi iyon totoo, ayos na ayos siya. Ngunit ang iwan si Amara sa ganoong kalagayan. Durog na durog at mag-isang nakaupo sa rooftop. Ay mas mabigat pa sa anumang magiging kapalit ng pagkansela ng pulong. Muli niyang ibinalik ang cellphone sa bulsa saka dahan-dahang huminga ng malalim, pilit inaayos ang sarili sa paraang nakasanayan na niya. Hindi ito tungkol sa kanya. Tungkol lang ito sa pagpapanatiling maayos ng isang empleyado. Iyon lang. Isang kasinungalingan. Ngunit paulit-ulit niya pa ring ipinilit paniwalaan. Makalipas ang tila kalahating oras, dahan-dahang nag-angat ng ulo si Amara. Paos na ang kanyang boses. Ginoong Escudero. Salamat. Maaari na po kayong bumalik. Sigurado akong marami pa kayong kailangang asikasuhin. Bababa na lang po ako maya-maya. Ibinaling ni Maxwell ang tingin sa kanya. Namamaga ang mga mata nito at namumula ang mukha dahil sa matinding pag-iyak. Wala na ang karaniwan nitong maingat na maskara. Hubad at lantad ang sakit na pilit nitong itinatago. Sabay tayong bababa, walang emosyon niyang sabi. Ayokong tumalon ka mula sa gusaling ito. Napakurap si Amara at bahagyang natigilan sa diretsahan niyang sinabi, lalo na't walang kahit katiting na biro sa tono nito. Kung maayos na ang pakiramdam mo, bumalik ka na sa trabaho, dagdag niya habang tumutungo sa elevator. Ayokong naaapektuhan ng mga personal na problema ang konsentrasyon mo. Pinindot niya ang buton ng maingat at kontrolado ang bawat kilos, na para bang walang mabigat na nangyari ilang sandali lamang ang nakalipas. Nanatiling nakatayo si Amara sa kinatatayuan niya, sandaling nakatitig sa likod ni Maxwell. Nang bumukas ang pinto ng elevator, agad na pumasok si Maxwell nang hindi man lamang lumilingon. Kailangan pa ba kitang kalagkarin papasok? Malamig at hindi mabasang tanong niya. Mariing napabuga ng hangin si Amara bago sumunod. Dumiretso siya sa pinakadulong sulok ng elevator, inilalayo ang sarili rito hanggat maaari. Nakatitig siya sa refleksyon ni Maxwell sa makintab na bakal ng elevator, habang mapait na sumagi sa isip niya, akala ko naging mabait siya. Pero mukhang ganoon pa rin siya kaya bang gaya ng dati. Walang sinabi si Maxwell. Ngunit sa pamamagitan ng mga salaming dingding ng elevator, tahimik niya itong inoobserbahan. Ang bawat galaw ng tindig nito at bawat emosyong akala ni Amara ay matagumpay niyang naitago. 5 buwan na ang lumipas mula nang pakasalan niya si Judia Ann. 5 buwang tila napakahabang taon. At gayon pa man, nananatili pa ring nakadikit sa isip niya ang tagpo kahapon sa korte, parang usok na ayaw mawala. Si Amara. Hindi niya talaga ito nakita ng harapan mula pa noong mga unang araw ng laban nila sa kustodya. Kamakailan, ang tanging pagkakataong nagkakasalubong sila ay tuwing hatiran kay Lucas sa visitation center, at kahit noon ay mula lamang sa malayo. Walang usapan. Walang tinginan. Maganda pa rin ito. Gaya ng dati. Ngunit mas payat na. May kung anong gumalaw sa loob niya nang makita ito. Isang damdaming ayaw niyang pangalanan. At kinamumuhian niyang kaya niya pa ring maramdaman iyon. Mariin niyang itinulak palayo ang damdaming iyon, ibinaon sa lugar na hindi ito makaabot sa kanya. Pabor sa kanya ang naging hatol ng korte. Sa tulong ng grupo ng mga abogado na inihanda ni Judia Ann, halos tiyak na ang kanilang panalo mula pa lamang sa simula. Nanalo siya. Hindi lamang ipinagtanggol ng legal team ni Ethan ang kanyang mga karapatan. Tuluyan nilang winasak ang buong kaso ni Amara. Inilarawan siya ng kanilang mga argumento bilang hindi matatag ang pag-iisip, hindi karapat-dapat bilang ina, at walang kakayahang maging consistent. Samantala, halos hindi makasabay ang sariling abogado ni Amara. Paulit-ulit itong natitinag at bumibigay sa bawat rebutal na inihaharap laban sa kanila.
Sa loob ng silid ng hukuman, tila wala talaga siyang naging pagkakataong manalo. Ngunit nang basahin ang desisyon ng korte, at makita niyang tahimik na umiiyak si Amara habang nakayakap si Miranda sa balikat nito. May kung anong sumikip sa kanyang dibdib na hindi niya magawang baliwalain. Gusto niya itong lapitan. May sabihin man lang, magiging maayos ka rin. Ngunit mabilis siyang sinampal ng katotohanan. Hindi na sila. At higit sa lahat, hindi man lamang siya nilingon ni Amara. Kahit isang beses, na para bang wala siyang saysay sa harap nito. Galit na ba siya sa akin ngayon? Mariing kumuyom ang kanyang panga habang pilit itinataboy ang isip na iyon. Ano bang halaga noon ngayon? Hindi niya ito pagsisisihan. Mula pa lamang sa simula, gusto na niya ang buong kustodiya kay Lucas. Naniniwala siyang hindi sapat ang katatagan ni Amara upang mapalaki ng maayos ang kanilang anak. Naniniwala siyang mas mabibigyan niya si Lucas ng mas magandang buhay. Kung naging ganito man si Amara dahil sa kanya, mariin niyang pinutol ang kaisipang iyon. Hindi niya pananagutan iyon. Ang mahalaga ngayon, nasa kanya na si Lucas. At alam niyang siya ang mas nakaalam kung ano ang pinakamabuti para sa anak nila. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. At iyon din ang paulit-ulit na ipinapaalala sa kanya ni Judy Ann. Sa loob ng korte, halos durugin ng mga abogado nito si Amara. Ipinakita nila itong hindi karapat-dapat, mahina at wasak. Nakuha nila ang tagumpay na ipinangako nila sa kanya. Pagkatapos noon, may iminungkahi si Judy Ann na lalong nagpasikip sa kanyang sikmura. Ang ipadala si Lucas sa boarding school. Sa ibang bansa, napakalayo sa kanya. Kakayanin ko bang malayo sa anak ko? Paano si Lucas? Paano si Amara? Hindi ito tungkol kay Amara. Paulit-ulit niyang inusal ang mga salitang iyon sa isip na para bang isa iyong baluting pilit niyang isinusuot sa sarili. Muli siyang pinakalma ni Judy Ann sa paraang nakasanayan na nito. Sa malumanay at mapanghikayat nitong tinig na halos imposibleng tanggihan. Magiging disiplinado si Lucas habang lumalaki, sabi nito habang marahang hinahaplos ang kanyang braso. Sa ibang bansa, huhubugin siya roon upang maging lalaking nakatakda siyang maging. Magtiwala ka sa akin, Ethan. Ito ang pinakamabuti para sa kanya. Kaya pumayag siya. Dahil hindi ba't iyon naman talaga ang gusto niya? Ang pinakamabuti para sa kanyang anak. Kung ganoon, bakit parang may mali pa rin? Nasa kanya na ang lahat ngayon. Si Lucas, seguridad, kapangyarihan, at si Judy Ann. Ibinigay ni Judy Ann ang lahat ng bagay na akala niya noon ay gusto niya. Ngunit 5 buwan pa lamang sa pagsasama nilang mag-asawa, pakiramdam niya ay unti-unti na siyang nasasakal. Kontrolado ni Judy Ann ang lahat. Ang mga damit niya, ang estilo niya, maging ang bawat galaw niya. Pati ang kanyang personal assistant ay kailangang iulat dito ang araw-araw niyang schedule na para bang isa siyang batang kailangang bantayan. Hindi siya maaaring makipag-usap sa mga babaeng empleyado nang hindi nito nalalaman. May mga pagkakataong pakiramdam niya ihirap na siyang huminga. Nanalo siya. Kung ganoon, bakit pakiramdam niya unti-unti namang nawawala ang lahat ng iba pa? Tahimik ang buong bahay. Tanging mahinang ugong ng air conditioner at tiktak ng orasan sa dingding ang sumisira sa katahimikan. Mga tunog na tila mas lumalakas kapag magulo ang laman ng isip at dibdib mo. Sa sala, nakaupo si Amara sa sofa, suot pa rin ang damit niya mula sa trabaho. Hindi siya gumagalaw. Matagal nang lumamig ang tasang tsaa sa kanyang kamay. Makikitulog si Miranda ngayong gabi. Sinabi nitong napapansin niyang masyado ng tahimik si Amara nitong mga nakaraang araw, at ayaw niya itong maiwang mag-isa. Nang may kumatok sa pinto, bahagya lamang itinaas ni Amara ang boses. Hindi nakalock. Pasok ka. Dahan-dahang sumilip si Miranda sa loob na may maliit na ngiti sa labi, ngunit agad din iyong nawala nang makita si Amara. Mas mukha itong pagod at lupaypay kaysa dati. Hey, Amara, mahina nitong bati. Kakauwi mo lang galing trabaho. Bahagyang tumango si Amara. Itinabi niya ang handbag saka dahan-dahang bumuntong hininga. Tumawag si Lucas kanina. Agad na naging seryoso ang mukha ni Miranda habang umuupo sa tabi niya. Ayos lang ba siya?
Napilitan si Amara ng umiti, bagaman pilit at bahagyang tabingi. Ayos lang daw siya, sabi niya. Pero, sinabi niya na gusto raw siyang ipadala ni Ethan sa ibang bansa. Sa isang international boarding school doon. Tahimik si Miranda. Matagal. Nakatitig si Amara sa kanyang tasa. May buong kustodya na si Ethan ngayon. Walang inilagay na kahit anong restriksyon ang korte. Kaya niyang dalhin si Lucas kahit saan. Kahit sa ibang bansa. At gagawin niya talaga iyon, mahina ngunit tiyak na sabi ni Miranda. Mahigpit na napakagatlabi si Amara. Nanginginig ang kanyang tinig nang magsalita muli. Alam ko naman na wala na akong legal na karapatan. Pero, wala ba siyang kahit katiting na awa? Hindi ba niya naiisip na ako pa rin ang ina ni Lucas? Wala ba siyang pakialam kung gaano kasakit na mahiwalay sa anak ko? Nang ganito, kalayo, tinakpan niya ang mukha gamit ang mga kamay at unti-unting nanginig ang kanyang mga balikat. Parang gusto niya akong tuluyang alisin sa buhay ni Lucas. Hindi nagsalita si Miranda. Sa halip, mahigpit niya itong niyakap. Bakit kailangan ganito, Miranda? Basag na ang tinig ni Amara. Talaga bang napakasama kong ina? Hindi ba sapat ang ginawa ko? Unti-unting nawala ang kanyang boses hanggang sa tuluyang manahimik. Saglit na natahimik si Amara. Nakatingin sa wala, sugatan ang dibdib sa napakaraming laban na paulit-ulit niyang kinaharap mag-isa. Dahan-dahang lumayo ang isip niya sa kasalukuyan at bumalik sa nangyari kanina. Isang sandaling hanggang ngayon ay mabigat pa rin sa kanyang dibdib. Hapon noon, sa pantry ng opisina. Mag-isa siyang naghahalo ng asukal sa kanyang tsaan nang may pumasok na isang babae. Bata, maganda at walang kahirap-hirap ang ayos. Suot ang isang fit na blouse na halos sumasalo sa linya ng katawan nito. Nakilala niya ito. Ilang ulit na silang nagkakabatian ng magaan na ngiti, iyong tipong palitan lamang ng magalang na pagbati sa trabaho. Hindi niya alam ang pangalan nito, ngunit sigurado siyang hindi ito kabilang sa kanilang palapag. Marahil ay may ipinaasikaso lamang, naisip niya. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi lamang ito basta dumaan. Huminto ito. Amara. Tawag ng babae, bahagyang nanginginig ang boses. Napatingala si Amara, bakas ang pagkalito sa mukha. Ako si Victoria, pagpapakilala nito habang dahan-dahang lumalapit. Malamang ay hindi mo ako kilala, pero... Kilala kita. Kilala ko si Ethan. Biglang sumikip ang sikmura ni Amara. Si Ethan? Tumango si Victoria at sandaling kumislap sa kanyang mukha ang bigat ng konsensya. Ako. Gusto ko lang sana humingi ng tawad, nautal nitong sabi. Alam kong wala akong karapatan. Alam kong may asawa siya. Alam ko ang tungkol sa'yo. Pero, hinayaan ko pa rin. Bumaba ang boses nito na halos pabulong na lamang. Hindi ko inaasahang mapapatawad mo ako. Gusto ko lang malaman mong alam ko na mali. Nanatiling walang mababakas na emosyon sa mukha ni Amara sa unang sandali. Nalilito, tila unti-unting binabalot ng pagdududa ang kanyang mga mata. Sandali. Ano nang ibig mong sabihin? Hinayaan mong mangyari ano? Lumunok si Victoria, halatang kinakabahan. Ibig kong sabihin, nakipagrelasyon ako kay Ethan. Magkailan? Maraming beses. Napasinghap si Amara, ngunit pinilit niyang manatiling tahimik habang unti-unting lumulubog sa kanya ang katotohanan. Nagpatuloy si Victoria, nanginginig ang tinig. Minsan, kasama pa niya ako sa mga business trip. At sa sandaling iyon, mapait na naisip ni Amara, asawa niya ako. Pero ni minsan hindi niya ako isinama sa kahit isang company event. Nag-angat muli ng tingin si Victoria, puno ng hiya. Pero hindi lang ako ang isa. May iba pa siya. Habang kami. May iba pa? Mahinang ulit ni Amara. Tumango si Victoria. Isang pilit, mapait na tawa ang kumawala kay Amara. So, kayo-kayo lang pala? Palitan lang. Pasensya na, muli pang sabi ni Victoria, nanginginig ang tinig. Masama ang pakiramdam ko ngayon. Alam ko bilang mga babae, hindi dapat natin ginagawa iyon sa isa't isa. Labis akong nagsisisi sa pinagdaanan mo. Bahagyang tumaas ang kilay ni Amara. Huwag mo akong kaawaan, Victoria.
Hindi nagsalita si Victoria. Siguro noon, kailangan ko pa ng awa, patuloy ni Amara, kalmado ngunit malamig ang boses. Pero ngayon, wala na itong halaga. Tumalikod siya, handa nang umalis. Ngunit sa may pintuan, natigilan siya at bahagyang lumingon sa kanyang balikat. Si Ethan. Wala na siyang halaga sa akin ngayon. Para na siyang basurang sa wakas ay may sapat na konsensyang itinapon. Sandaling tumigil siya. At dapat mo ring ituring na swerte na hindi ikaw ang tuluyang naiwan sa kanya. At sa mga salitang iyon, tuluyang umalis si Amara, iniwan si Victoria na nakatigil sa kinatatayuan, habang ang bawat katotohanang binitiwan ay nananatiling umaalinggaw sa paligid. Ikinuwento ni Amara ang lahat kay Miranda. Ang nangyari sa pantry ng opisina noong hapon na iyon. Tungkol kay Victoria. Tungkol sa paghingi ng tawad, sa pag-amin, at sa katotohanang hindi niya hiniling ngunit matagal na palang naroroon sa kanyang kinatatakutan. Sa lahat ng panahong iyon, akala ko lang talaga abala siya. Pagod lang. Stress sa trabaho, mahina niyang sabi, nanginginig ang boses. Pero ang mga gabing hindi siya umuuwi, ang mga biglaang biyahe ang mga kasinungalingan. Lumambot ang ekspresyon ni Miranda. Niloko niya ang lahat. Lalo ka na. Napatawa ng mapait si Amara. Maikli at matalim ang tunog na para bang pilit na lumalabas. Pinakasalan ko ang lalaking akala ko ay mabait. Maayos. Tapat. Kumurak siya ng mabilis at isang luha ang tuluyang gumuhit sa kanyang pisngi. Pero peke lang pala ang lahat. Isang maskara ng perpektong asawa. Samantalang sa likod noon, isa pala siyang halimaw na nagtatago sa anyo ng tao. Napaupo siya sa sofa, bumigat ang kanyang mga balikat na parabang sa wakas ay tuluyang bumagsak ang bigat na matagal niyang kinikimkim. Tahimik na umupo si Miranda sa tabi niya. Alam niyang walang perpektong salita na makapagpapagaan sa sakit na iyon, walang simpleng aliw na kayang magpahupa ng sugat ng pagtataksil. Nakatitig sa kawalan si Amara bago marahang bumulong, gaano na siya katagal nagsisinungaling sa akin. Gaano karami sa buhay naming mag-asawa ang totoo. At gaano karami ang palabas lang. Inabot ni Miranda ang kamay niya at mahigpit itong hinawakan. Hindi ka nag-iisa rito. Kung ano man ang susunod, kasama mo ako. Hindi sumagot si Amara. Bahagya lamang siyang tumango, ngunit hindi na naibalik ang lambot sa kanyang mga mata. May apoy na roon ngayon. Niloko siya. Pinaglaruan. Ngunit hindi na sa pagkakataong ito. Ang maringal na pagtitipon para sa pakikipag-ugnayan sa negosyo ay nasa kasagsagan na sa pangunahing sentro ng kumbensyon ng lungsod. Isang makabago at napapaligiran ng salaming gusali na kumikislap sa ilalim ng kalangitan ng gabi. Ang mga kinatawan mula sa mga nangungunang korporasyon at umuusbong na kumpanya ay pumuno sa bulwagan, nagpapalitan ng mga card pang negosyo, nagtataas ng mga kopita ng champagne bilang pagbati, at nagtatalakay ng mga kasunduan sa gitna ng banayad na ugong ng musikang jazz na marahang tumutugtog sa paligid. Maingat at may tahimik na kumpiyansa na kumilos si Amara sa tabi ng kanyang kasamahang si John Prito. Ang kanyang kasuotan ay payak ngunit elegante. Isang itim na bestidang may maayos na tabas na akmang yumayakap sa kanyang pangangatawan na sinabayan ng simpleng pilak na hikaw at isang maselang kwintas na bahagyang kumikislap tuwing siya ay gumagalaw. Magaan lamang ang kanyang ayos ngunit walang kapintasan, ang kanyang mga labi ay may banayad na kulay rosas, at ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod sa mababang buwan na lalong nagbigay diin sa kanyang mahaba at magandang leeg. Masiglang nakikipag-usap si John sa isang pangkat ng mga ehekutibo sa larangan ng pagmemerkado, samantalang magalang lamang nang umiti si Amara habang palihim na sinusuri ng kanyang mga mata ang buong paligid. Mukhang malaki ang naging epekto ng venture and corporation ngayong gabi, pabulong na sabi ni John habang tumatango patungo sa isang pangkat ng mga panauhing halatang humahanga. Bahagyang tumango si Amara bilang tugon, ngunit nanatiling malalim ang kanyang iniisip. Sa kabilang panig ng bulwagan, nakatayo sina Ethan at ang kanyang asawang si Judy Ann malapit sa bar. Kapwa sila bihis ng napakahusay. Si Ethan ay nakasuot ng maitim at eksaktong tinahing Amerikana, samantalang si Judy Ann ay nasa isang makinang na kulay navy na bestida. Malinaw na umalinggaw ang tawa ni Judy Ann habang nakikipag-usap sa mga posibleng kasosyo sa negosyo, taglay niya ang presensyang kayang mangibabao sa buong silid.
Paminsan-minsan naman ay umiikot ang matatalas na mata ni Ethan sa paligid, tila maingat na sinusuri ang lahat habang naghahalo ang pagmamalaki at pagkalkula sa kanyang anyo. Napansin ni Amara nang humiwalay si Ethan sa kanilang pangkat at magtungo sa isang mas tahimik na pasilyo. Nagpalitan sila ng tingin ni John, ngunit agad siyang kumilos at maingat na sumunod kay Ethan nang hindi nagpapahalata. Marahang umalingaw-ngaw ang tunog ng kanyang mga takong sa makinis na marmol na sahig. Madilim ng bahagya ang pasilyo na napapalamutyan ng mga ilaw na nakakabit sa dingding at naglalatag ng malalambot na sinag sa bawat bahagi nito. Naabutan ni Amara si Ethan nang huminto ito. Bigla itong lumingon sa direksyon ng narinig na mga yabag at tumalim ang kanyang tingin sa sandaling makilala ang pinagmulan ng tunog. Amara, sabi niya, at malinaw ang pagkagulat sa kanyang tinig, bagaman hindi man lamang naalis ang kanyang tingin sa babae. Ano ang ginagawa mo rito? Narito ako bilang kinatawa ng aking kumpanya, payak na sagot ni Amara. Bahagyang tumaas ang isang kilay ni Ethan. Anong kumpanya? Venture and Corporation, mahinahon niyang tugon. Saglit na nagningning ang pagkilala sa mukha ni Ethan. Napakaganda pa rin niya. Napakagaan ng kanyang tindig. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, dala pa rin niya ang sarili ng may ganoong katatagan. Hindi inaasahang sumikip ang dibdib ni Ethan. Isang banayad na damdaming matagal na niyang ibinaon sa kailaliman ng kanyang puso ang muling gumising. Nakaramdam siya ng kirot. Isang pananabik na agad niyang sinikap supilin. Hindi ko maaaring hayaang manaig ang damdaming ito. Hindi ngayon. Hindi matapos ang lahat ng nangyari. Hindi ko inaasahang makikita kita rito, sabi niya ng malakas, itinago ang kaguluhan sa kanyang kalooban sa likod ng malamig na himig ng kanyang tinig. Tumalim ang tingin ni Amara. Nais kong malaman kung bakit mo ipinadala si Lucas sa ibang bansa. Bahagyang tumigas ang panga ni Ethan. Nanatiling malamig ngunit matatag ang kanyang tinig. Nasa akin ang buong legal na pag-iingat kay Lucas nang walang anumang paghihigpit. Ginagawa ko lamang kung ano ang pinakamabuti para sa kanya. Pakiramdam ko ay sinasadya mong ilayo siya sa akin, sabi ni Amara. Matatag ang kanyang tinig, ngunit malakas ang kabog ng kanyang puso. Paano mo inaasahang madadalaw ko siya kung napakalayo niya? Bahagyang humiti si Ethan, at hindi maitago ang bakas ng pagmamataas sa kanyang anyo. Iyan mismo ang dahilan kung bakit ako ang higit na nararapat na mag-alaga sa kanya. Kung nais mong makita si Lucas, ikaw ang kailangang magsikap. Sandali siyang tumigil. Nanatiling matigas ang kanyang mga mata bago siya muling nagsalita sa malamig na tinig. Huwag mong asahang magiging madali ito. Ito ang pinakamainam para sa kanya. Para sa ating lahat. Bigla siyang tumalikod at nagsimulang maglakad palayo. Ngunit bago siya tuluyang maglaho sa mga anino ng pasilyo, muling tumigas ang kanyang panga. Sa kaibuturan ng kanyang isip, isang mahinang tinig ang umalingaw-ngaw. Isang tinig na walang ibang nakarinig kundi siya lamang. Marahil ako ang kontrabida sa kwentong ito. Ngunit kailangan kong maging ganoon. Para kay Lucas. Para sa kung ano ang tunay na makabubuti sa kanya. Pakiramdam ni Amara ay sadyang inilalayo ni Ethan si Lucas sa kanya. Patuloy na umuukit sa kanyang isipan ang malamig nitong mga salita. Hindi ko kailanman inakalang kaya mong maging ganito kalupit, Ethan. May nagliyab na damdamin sa kanyang kalooban. Hindi lamang galit, kundi isang kalayaang matagal nang dapat niyang natagpuan. Naalala niya ang isang sandali noong nakaraang linggo, nang tuluyan niyang pasiyahan na pakawalan ang lahat ng bagay na nag-ugnay pa sa kanya kay Ethan. Sa tahimik na pag-iisa ng kanyang bakanting bahay, isa-isa niyang tinipon ang lahat ng gamit na pag-aari nito. Mga damit, mga libro, maging ang mga punda ng unan at mga kumot na minsang naging tahimik na saksi sa buhay na magkasama nilang binuo. Isa-isa niya iyong isinilab. Nilamon ng apoy ang mga nalalabing bakas ng isang pag-ibig na minsang bumulag sa kanya. Oo, noon ko pa sana ito ginawa, mapait niyang naisip. Ngunit naging hangal ako, nalunod sa sarili kong damdamin. Tumigas ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang lalaking minsan niyang minahal nang walang pag-aalinlangan na naglalakad palayo. Wala itong iniwang anuman kundi pagkamuhi at matinding galit na nag-aalab sa kanyang dibdib. Hindi na malaya ng dalawa na mula sa kalapit na pintuan ay tahimik silang pinagmamasdan ni Maxwell.
Walang mabasang emosyon sa kanyang mukha habang pinakikinggan at inuunawa ang bawat salitang namutawi sa kanilang pag-uusap. Hindi rin kalayuan, nakatanaw si Judy Ann na may malamig at kontentong ngiti sa mga labi. Hindi magtatagal, mawawalan na siya ng anumang dahilan para makita ka o ang asawa ko, mahina nitong bulong sa sarili. Mas tahimik kaysa karaniwan ang sentro para sa pagdalaw. Ang malilinis ngunit malamig na mga dingding nito ay tila lalo pang nagpapabigat sa himpapawid. Nakaupo si Amara sa isang matigas na plastik na upuan, mahigpit na magkahawak ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan. Bahagyang nanginginig ang mga ito, bagaman pilit niya iyong pinipigilan. Sa kanyang tabi, mahigpit na yakap ni Lucas ang kanyang maliit na backpack. Namumutla ang kanyang murang mukha, at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa mga luhang pilit pa niyang pinipigilang pumata. "Mommy!" Halos pabulong na tawag ni Lucas. Nanginginig ang kanyang tinig, waring anumang sandali ay tuluyan itong mababasag sa bigat ng kanyang damdamin. "Ayokong pumunta ng napakalayo. Ayokong iwan ka." Iniangat niya ang kanyang mukha upang tingnan si Amara. Inabot ng kanyang maliliit na kamay ang mga kamay nito, desperadong naghahanap ng kapanatagan. "Ayoko na ng mga laruan. Ayoko na ng mga dinosaur. Malalaki man o maliliit. Ayoko na ng kahit ano sa mga iyon," sabi niya habang paulit-ulit na umiiling, na para bang tinatanggihan niya ang lahat ng kapalit na maaaring ibigay sa kanya. Tuluyang nanginig ang kanyang tinig nang idagdag niya. "Ikaw lang ang gusto ko. Gusto ko ang mommy ko." Nakiusap ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Amara. "Pakiusap, mommy. Huwag mong hayaang ipadala ako ni daddy sa malayo. Huwag mo akong hayaang umalis ng ganoon kalayo. Nangangako akong magiging mabait ako. Hindi na ako magiging pasaway. Susundin ko ang lahat ng sasabihin mo." Namuo ang mga luha sa mga mata ni Amara habang pilit niyang pinipigilan ang sariling mapahagulhol. Mabigat siyang lumunok, sinisikap na manatiling matatag para sa kanyang anak. "Lucas, matapang kong anak." Mahina niyang bulong habang marahang inaalis ang isang hibla ng buhok na nalaglag sa noo nito. "Sana ay kaya kitang manatili sa tabi ko. Sana ay maipangako ko iyan sa iyo." Mas lalo pang hinigpitan ni Lucas ang kanyang pagkakahawak sa kamay ng ina, na tila ayaw na niya itong pakawalan. "Pakiusap, mommy. Ayoko nang napakalayo. Natatakot ako. Ayokong malayo sa iyo. Hindi sa ganitong paraan." Nanginig ang kanyang maliit na katawan sa tahimik na pag-iyak. Muling nadurog ang puso ni Amara. Parang isang napakabigat na pasanin ang bumagsak sa kanyang dibdib habang nararanasan niya ang bawat segundo ng masakit na sandaling iyon. Ninais niyang yakapin si Lucas ng mahigpit, ikulong ito sa kanyang mga bisig, at protektahan laban sa malupit na distansyang malapit ng maghiwalay sa kanila. Ngunit hindi niya kayang mangako ng isang bagay na hindi niya tiyak na matutupad. Lumipas ang halos isang buwan mula nang umalis si Lucas patungong sa ibang bansa. Minsan lamang sa isang linggo nakakausap ni Amara ang kanyang anak. Mahahalagang sandaling kapwa nila pinahahalagahan, ngunit kailanman ay hindi naging sapat upang punan ang lumalawak na agwat sa pagitan nila. 2 araw na lamang at kaarawan na ni Lucas. Sa mga nagdaang araw, naging mas tahimik si Amara sa trabaho. Patuloy niyang ikinukubli ang kanyang mga damdamin sa likod ng kanyang karaniwang mahinahon at propesyonal na anyo. Sa paningin ng iba, nananatili siyang kalmado at matatag. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, araw-araw niyang dinadala ang pangungulila sa kanyang anak. Isang pangulilang walang anumang trabaho, tagumpay, o abalang gawain ang kayang magpagaan. Masigasig na nagtatrabaho si Amara sa kanyang mesa nang biglang mag-vibrate ang kanyang telepono. Nagliwanag ang screen at lumitaw ang pangalan ng tumatawag, Ginoong Escudero. Biglang nakaramdam siya ng kakaibang lamig na dumaloy sa kanyang gulugod. "Binibining Cruz, pumunta ka sa opisina ko ngayon din." Maikli at walang paligoy-ligoy ang mensaheng iyon ni Maxwell. Agad siyang tumayo at naglakad patungo sa opisina nito. Pagpasok niya, nakita niyang abalang-abala si Maxwell sa mga dokumentong nakalatag sa kanyang mesa. Halos hindi man lamang nito napansin ang kanyang pagdating. "Opo, Ginoong Escudero. Nais ninyo po ba akong makausap?" Maingat na tanong ni Amara. Hindi man lamang ito nag-angat ng tingin. "Ihanda mo ang iyong pasaporte at anumang kakailanganin mo."
Aalis tayo bukas ng gabi para sa isang internasyonal na paglalakbay pang negosyo. 5 araw tayo roon. Bago pa man makapagsalita si Amara, bigla nang tumayo si Maxwell. Ipapaliwanag ni Ginoong Wenceslao ang mga susunod na hakbang, dagdag niya. At nang hindi na nagsabi ng iba pa, lumabas siya ng opisina, iniwang nakatayo si Amara habang pilit inuunawa ang biglaan at hindi inaasahang balita. Talagang ugali na ni Escudero ito, isip ni Amara habang bahagyang napapangiti. Kinabukasan, handa na si Amara para sa kanilang paglalakbay sa ibang bansa. Naipaliwanag na ni Bert sa kanya ang lahat ng detalye tungkol sa internasyonal na proyekto. Isa itong kampanya sa pagbabrand para sa isang prestihiyosong produktong pabango. Buong araw siyang naglaan ng oras, kasama ang iba pang miyembro ng pangkat, upang ihanda ang panukala sa pinakamahusay na paraang kaya nila. Dahil alam niya kung gaano kaselan at mapanuri si Maxwell sa bawat detalye, hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang kaba. Gayunman, pinilit niyang manatiling nakatuon sa kanyang gawain. Habang nasa eroplano, maikli ngunit malinaw na ipinaliwanag ni Amara ang buod ng kanyang mga naihandang plano. Madalas na tumatango si Maxwell habang nakikinig. Bagaman nananatiling hindi mabasa ang kanyang ekspresyon, malinaw na bihira ngunit tunay ang kanyang pagsang-ayon. Ginoong Escudero, maaari ko po bang malaman kung saan talaga tayo pupunta? Tanong ni Amara na hindi na napigilan ang kanyang pag-usisa. Pagkaraan ng ilang sandali ay muli siyang nagsalita. At bakit po wala si Ginoong Wenceslao sa biyahe natin? Naalala niyang karaniwan ng kasama ni Maxwell sa mga paglalakbay ang kanyang personal na katuwang na si Bert. Direktang tumingin si Maxwell sa kanya. Matalim ang kanyang titig, tila sinusuri ang bawat reaksyon ni Amara. Bakit? Tanong niya sa mababa at matatag na tinig. Mas gusto mo ba ang kasama si Ginoong Wenceslao? Nanatiling kalmado ang kanyang mukha, ngunit may bahagyang himig ng pagsisiyasat sa kanyang tinig na hindi nakaligtas kay Amara. Nabalot ng katahimikan ang kabina ng eroplano. Ang tanging maririnig ay ang tuloy-tuloy na ugong ng makina habang patuloy silang lumilipad sa himpapawid. Hindi naman po ganoon. Nagtataka lamang ako kung saan talaga tayo pupunta, Ginoong Escudero, muling tanong ni Amara, na napansing tila umiiwas si Maxwell sa tuwirang pagsagot. Huwag kang mag-alala. Hindi kita kinikidnap, binibining Cruz, tugon ni Maxwell. Pagkasabi nito ay isinandal niya ang kanyang likod sa upuan at ipinikit ang mga mata, na wari natutulog na. Hindi alam ni Amara na may ibang dahilan kung bakit wala si Bert sa kanilang biyahe. Inatasan ni Maxwell si Bert na sumakay sa hiwalay na komersyal na lipad upang mabigyan si Amara ng sapat na katahimikan at pribadong espasyo para makapagtuon ng pansin sa agarang panukalang kanilang ihaharap habang nasa loob ng pribadong eroplano. Maging si Maxwell ay hindi lubusang maipaliwanag kung bakit niya ginawa ang desisyong iyon. Marahil ay dahil mas madali para sa kanya na makita si Amara na nagtatrabaho ng walang anumang istorbo sa loob ng limitadong espasyong iyon. O marahil ay nais niyang masaksihan ng mas malapitan ang dedikasyon at determinasyong taglay nito. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na propesyonal lamang ang lahat. Na ginagawa lamang niya kung ano ang pinakamainam para sa venture and corporation. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip, may isang maliit at nag-aatubiling bahagi ng kanyang pagkatao na natutuwa sa mga tahimik na sandaling magkasama sila. Kahit kailanman ay hindi niya iyon aaminin ng malakas. Pagkatapos ng 7 oras na biyahe, lumapag sila sa Switzerland ng madaling araw. Pagsapit nila sa paliparan, isang makinis at marangyang itim na sasakyan ang naghihintay na para sa kanila. Walang pag-aatubiling sumunod si Amara kay Maxwell papasok sa sasakyan. Sa kabuuan ng biyahe, nakatutok ang mga mata ni Maxwell sa kanyang tablet. Paminsan-minsan lamang siyang sumusulyap sa mga karatula sa gilid ng daan. Tahimik namang pinagmamasdan ni Amara ang kanilang dinaraanan at unti-unting binubuo sa kanyang isip ang kanilang lokasyon. Nasa Switzerland sila. Sa palagay niya ay direkta silang papunta sa pulong kasama ang Velour Fragrance House, ang kumpanyang nasa likod ng prestihiyosong tatak ng pabango, upang talakayin ang panukalang ilang araw nilang pinaghandaan. Makalipas ang humigit kumulang 30 minuto, dahan-dahang huminto ang sasakyan sa harap ng isang malaking gusali. Bahagyang kumunot ang noo ni Amara habang ibinabaling ang tingin sa karatulang nakapaskil malapit sa pangunahing pasukan. Mabilis niyang sinuri ang nakasulat doon. At sa sandaling mabasa niya ang pangalan sa karatula,
Tila huminto ang kanyang paghinga. Ang inaakala niyang destinasyon ay malayong malayo sa lugar na nasa kanyang harapan. St. Maurice International School. Pumintig ng malakas ang dibdib ni Amara. Paaralan ni Lucas. Pakiramdam niya ay saglit na tumigil ang kanyang puso. Bago pa man siya makapagtanong, bumaba na si Maxwell sa sasakyan nang hindi man lamang lumilingon. Tulala pa rin si Amara sa kanyang kinaupuan hanggang sa buksan ng driver ang kanyang pinto. Nais mo rin bang buhatin kita palabas, binibining Cruz? Naputol ang kanyang pag-iisip nang marinig ang tinig ni Maxwell. Naroon pa rin ang pamilyar nitong tuyong tono, ngunit may kung anong bagay na hindi niya maipaliwanag. Bahagyang namula si Amara. Hindi na po, mabilis niyang tugon bago agad bumaba at sumabay sa mabilis nitong paglalakad. Ginoong Escudero, may kliyente po ba tayong kikitain dito? Tanong niya, pilit ikinukubli ang pagkabigla sa kanyang tinig. Hindi sumagot si Maxwell. Nagpatuloy lamang ito sa paglalakad hanggang sa salubungin sila ng isang lalaking nasa unang bahagi ng kanyang 50 taon. Magiliw ang ngiti nito at mababakas ang kabaitan sa kanyang mukha. Maligayang pagdating, Ginoong Escudero. Kumusta ang inyong paglalakbay? Bati nito habang inaabot ang kanyang kamay. Nakipagkamay si Maxwell at sinundan ang lalaki papasok sa gusali. Tahimik namang sumunod si Amara. Ngunit nang bumukas ang pinto ng silid pagpupulong, bigla siyang napatigil. Nanghina ang kanyang mga tuhod. Sa gitna ng silid ay naroon ang isang taong matagal na niyang pinakahihintay at labis na pinangungulila. Mommy! Masayang sigaw ni Lucas habang mabilis na tumakbo patungo sa kanya. Napatigil ang kanyang paghinga. Agad siyang lumuhod at mahigpit na niyakap ang anak na para bang natatakot siyang maglaho ito sa kanyang mga bisig. Paulit-ulit niyang hinalikan ang buhok nito, ang noo at mga pisngi. Hindi niya mapigilan ang sarili. Unti-unting lumabo ang kanyang paningin dahil sa mga luhang bumalot sa kanyang mga mata. Miss na miss kita, Mommy, mahinang bulong ni Lucas habang nakakapit sa kanya. Miss na miss din kita, anak ko, sagot ni Amara. Halos hindi niya maituloy ang kanyang mga salita dahil sa matinding emosyon. Makalipas ang ilang sandali, napalingon siya kay Maxwell. Nakatayo ito sa di kalayuan, taglay pa rin ang karaniwan nitong hindi mabasang ekspresyon. Lalong lumalim ang pagkalito ni Amara. Ano ang kinalaman niya sa lahat ng ito? Bakit niya sila dinala rito? Bakit niya ginawa ito? Bago pa siya makapagtanong, may pumasok na mga tauhan na may dalang isang malaking cake na pangkaarawan. Sandaling tumingin si Maxwell kay Lucas bago ibinalik ang kanyang mga mata kay Amara. Ipagdiwang mo muna ang kaarawan ng iyong anak, binibining Cruz. Babalik ako maya-maya. Malamig ang kanyang tinig, ngunit sa pagkakataong iyon ay wala ang karaniwang tigas na madalas niyang ipinapakita. Wala rin itong iniwang puwang para sa pagtutol. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod siya at naglakad palabas ng silid. Habang papalayo siya, hindi napansin ni Amara ang bahagyang paglambot ng kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming linggo, nakita niyang tunay na masaya si Lucas. At kahit kailan ay hindi niya aaminin iyon, ngunit para kay Maxwell, sapat na ang tanawing iyon upang gawing sulit ang buong biyahe. Marahang tinapik ni Maxwell ang balikat ni Lucas. Maligayang kaarawan, binata, sabi niya sa kalmadong tinig. Saglit na umiti si Lucas at tumingala sa kanya. Salamat po, Ginoong Escudero, masigla nitong tugon. Bahagyang tumango si Maxwell bilang tugon bago siya tuluyang tumalikod. Walang anumang dagdag na salita, tahimik siyang naglakad palabas ng silid at isinara ang pinto sa kanyang likuran. Nanatiling nakatingin si Amara sa direksyong kanyang nilisan. May kung anong magkahalong damdamin ang namuo sa kanyang dibdib. Pasasalamat, pagkalito, at isang bahagyang pagdududa. Hindi niya maikakailang dahil kay Maxwell ay muli niyang nayakap ang kanyang anak sa espesyal na araw na ito. Kung hindi dahil sa kanya, marahil ay isa na namang malungkot na pag-uusap sa telepono ang kanilang pinagsaluhan. Ngunit kasabay ng pasasalamat na iyon ay ang tanong na patuloy na gumugulo sa kanyang isip. Bakit? Bakit siya dinala rito nang walang anumang paliwanag? Bakit niya pinaglaan ng oras at gastos ang lahat ng ito? At higit sa lahat, bakit tila may mga pagkakataong napakalamig ni Maxwell, ngunit sa mga sandaling hindi niya inaasahan ay nagpapakita ito ng kabutihang hindi niya maunawaan. Tahimik siyang napabuntong hininga.
Sa kabilang banda, mariing niyakap ni Lucas ang kanyang baywang. Mommy, tingnan mo. Ang cake ko. Napawi ang kanyang pag-iisip nang marinig ang masayang tinig ng anak. Agad niyang ibinaling ang kanyang pansin dito at mumiti. Napakaganda naman ng cake mo, anak, sabi niya habang pinupunasan ang natitirang luha sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, pansamantala niyang isinantabi ang lahat ng tanong tungkol kay Maxwell. Sa araw na ito, ang pinakamahalaga ay si Lucas. At sa wakas, matapos ang isang buwang pananabik, muli niyang nakapiling ang kanyang anak sa mismong araw ng kaarawan nito. Isang sandaling nais niyang ihinto ang oras upang hindi na muling maagaw sa kanya. Sa susunod na kabanata, habang masayang ipinagdiriwang ni Amara ang kaarawan ni Lucas, isang hindi inaasahang revelasyon ang magpapaliwanag kung bakit siya lihim na dinala ni Maxwell sa ibang bansa. At maaaring tuluyang magbago ang tingin niya rito. Samantala, sa malayo, mabubunyag ang galit ni Ethan at Judy Ann nang malaman nilang muling nagkita sina Amara at Lucas, na magbubunsod ng panibagong tunggalian na maaaring yumanig sa lahat ng kanilang mga plano. Kaya abangan natin,